next level ng ating buhay para tayo ay maging matagumpay. Kaya nga, nakakatuwa, yung devotion po kanina na isinare ni Sister Jen, yung natandaan ko po doon, ang tao may katanungan po talaga yan. Kaya lang, minsan, umahanap ng katanungan, ng kasagutan, hindi rin matagpuan. Kung maalala natin si Solomon, nangyari din po sa kanya yan. Kaya siya nagpakatalino at humingi ng katalinuhan kay Lord, pero parang may kulang at kulang pa rin sa kanyang buhay. Kasi ang magpupuno lang sa empty ng ating puso ay walang iba kundi ating Panginoon Amen po ba? Amen. Kaya makikita po natin sa ating buhay, napakasarap mabuhay sa mundo. Kaya lang kung hindi natin alam at kung paano mamuhay, maguguluhan po tayo. Kaya nga nakakatuwa si Meralco, kahit hindi mo bayarin, pababayaran sa'yo. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Kaya minsan ay nagiging miserable ang buhay ng tao pag hindi niya po talaga alam. Pero ngayong araw po na to, nais ng Panginoon, turuan niya tayo kung paano mamuhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, excited ka na ba? Excited na. Ngayon, yung mga excited, every week ay nagdadala ng ballpen, notebook, para Para isulat. Kasi si Satan nandyan, nakaabang. Baka unahan po kayo na damputin yan, tukain yan, at hawakan yan. Pero hindi naman makakaligtas, meron naman po sa screen. Ayan, nandyan na ang title. Lifestyle of Disciples. Kaya maraming klase ang pamumuhay at makikita natin, merong pamumuhay na gusto at hindi. Tama po ba? Totoo po ba na merong pamumuhay na ninanais tayo? Tanungin niyo po sa katabi niyo, gusto mo ba mamuhay ng mayaman? Imposible na sasabihin niyan, ayoko. Lahat ng tao nangangarap na yumaman. Tama po ba? Abnormal ang tao kapag hindi hinangad na siya ay guminhawa sa buhay. Pero sa araw na ito, tandaan po natin, yung title po na ibinigay po sa atin ng Panginoon, dapat matutunan po natin yan. Kasi sa mundo, hindi ka mananatili rito. Given na, lahat ng makikita mo, lahat ng marinig mo, pwede mong ipabuhay. Lahat ng matututunan mo. Kaya lang, hanggang dito lang sa mundo. Pero sa araw pong ito, ang nais ni Lord, impluwensyahan tayo ng makalangit na pamumuhay. Tama po ba? Kaya nga may salita ng Diyos na pinalalabas ang Panginoon, hindi lang basta salita, makapangyarihan salita, banal na salita, para ang tao, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, alam niya ang kanyang gagawin sa buhay. At alam niya ang kanyang patutunguhan sa buhay. Kasi maraming tao, lilipas sa mundo, hindi alam kung ano talaga ang buhay. Pero yan, sabi nga, nangyari po yan, libo-libong taon na ang nakalilipas. Kaya kung ang tao ay naghahanap kung paano mamuhay ng tama, maayos, ay sa Panginoon lang natin ito mararanasan. Amen po ba? Handa na po ba kayo? Sabi sa salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 20 verse 18. Isang verse lang po. Sige po, pakibaba. Sabi po dyan, bakit pa ako isinilang kung wala rin lamang lalasapin kundi hirap, kalungkutan at kahirapan habang ako'y nabubuhay. Tayo po'y sumandaling bukod, tayo po'y manalangin. Hingin po natin ang paggabay ng banal na Espiritu Santo para maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos, ang kanyang banal na salita, makapangyarihang salita. Minsan pa, manami nasa langit, salamat po sa oras na ito. Na idinako niyo po ang aming mga panyapak sa lugar na ito. At salamat sa buong pamilya ni Brother Reggie na narito po ngayon. Hindi aksidente, plano niyo po Panginoon na marinig nila ang iyong mensahe, ang iyong makapangyarihang salita. Dahil ang salita mo ay may kapangyarihang baguhin ang aming buhay. Ang salita mo ay kayang pagtagumpayin ang aming mga buhay. Ang salita mo ay may himala at kapangyarihan para kumilos sa mga buhay. Kaya minsan pa, salamat sa mga pamilya narito po. I pray Lord na i-bless niyo po sila at patuloy na anuman ang kanilang mga ninanais. Kaya sila narito
Katagpuin niyo po sila, Panginoon. At anuman ang kabigatan, suliranin, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, emosyonal, physical, mental, lalo tigit sa spiritual na buhay po nila. Lord, touch their hearts, Lord. Kayo po ang mangusap, kayo po ang maghari sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Alam po namin sa pamagitan ng Banal na Espiritu at sa tulong mo, Panginoon, at sa pamagitan namin para sa Kristo, kami ay magtatagumpay. Minsan pa, naman ang tangka at gawa ng kaaway sa Satanas, sinasansala namin ito sa pangalan namin para sa Kristo. At itinataboy namin ang lahat ng Espiritu na hindi sa iyo, Panginoon. At iimbitahan namin ang Espiritong nagmumula sa kalangitan, walang iba kundi ang iyong presensya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Cover us by the blood of Jesus. Send your thousands of angels to protect us, to lead us, to guide us, Lord. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yan po, no? Si Jeremiah ay ginamit ng Panginoon as a prophet, kaya lang, yung verse na yan, ay kung kayo po ang nasa kanyang kalalagayan, ay talaga namang magtatanong ka, bakit ka pa isinilang? Nagtanong na po ba kayo? Bakit ako nasa mundong ito? Ako naitanong ko po yan. Ako po ay murang edad pa, nang ako ay binabangag, pinaparusahan ng aking ama, na hindi ko alam kung may kasalanan ako o wala. Basta natatagpuan ko na lang sarili ko, umiiyak, tumatakas ako at tumatakbo sa malayo para hindi na mapalo. At titingala ako sa langit. Hindi ko pa kilala ng lubusan ng Diyos, pero parang kilala ko na ang Panginoon. Parang may Diyos na ako sa buhay na tumitingin ako sa langit na, Lord, bakit ako nararanasan ko ito? Ngayon, kung may nararanasan po kayo at nagtatanong po kayo, katulad kanina, sabi ni Sister Jen, parang may nagtanong na, may Diyos ba? Parang wala naman Diyos. Pero ito, sabihin niyo po sa katabi niyo, meron Diyos. Diba? Kaya mapalad po tayo dahil tayo ay naniniwala, nananampalataya, umaasap, nagtitiwala na meron tayong Diyos. Kaya nga, babalikan po natin ang buhay ni Jeremiah na isulat niya yan dahil sa kapighatian na kanyang nararanasan. Siyempre, bilang anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, naghahanap ka ng kaginhawaan sa buhay. Kaya lang, minsan habang hinahanap mo yon, bakit naman ang nangyayari ay kabaligtaran? Tama po ba? Lord, bakit kung kailan ako lumalapit sa iyo, lalo lumalala naman ang kalalagayan ko? Nakukuha niyo po ba? Kaya ngayong araw kong ito, ipapaunawa ng Panginoon, baka naitanong niyo din po yan bakit pa ako isinilang? Hindi aksidente, plano ng Diyos. Kaya ka nakaupo ngayon dyan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may gagawin ka. May assignment ka. Kaya lang, hindi nga natin magagawa at hindi natin alam. Pero sa title pa lang, kung maintindihan po natin yan, Lifestyle of Disciples. Sa ayaw at sa gusto po natin, babaguhin ng Panginoon ang ating pamumuhay. Ulitin ko, babaguhin ng Panginoon ang ating pamumuhay. Yung dating hindi ka nagbabasa ng Bible, pagka naging lifestyle mo ang pagbabasa ng Bible, yun ang lifestyle ng mga disciples. Nakuha niyo po ba? Pag tinanong ka, nagbabasa ka ba everyday ng salita ng Diyos? Marami akong tinanong, ang sagot nila, paminsan-minsan. Kakantahan ko sila, paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Di ba? Kung si Lord, ganun ang gagawin mo, kung hindi ka niya maalala. Diba? Kaya, napakahalaga po niyan. Salita pa lang ng Diyos ang itinatanong sa'yo, paano pa yung prayer life mo? Kung hindi mo magiging prayer life o lifestyle ang panalangin din, sabihin niyo po sa katabi niyo, malaki ang kulang. Malaki ang kulang. Diba? Kaya mahalaga po yan. Kung tatanungin ka pa, pangatlong tanong sa'yo, sanay ka bang, may alam ka bang awitin ng papuri kay Lord? Kay buti-buti mo, Panginoon. Di mo ba? Dapat yun man lang, memorize mo yun. Na talagang ang kabutihan ng Diyos ay iyong nararanasan. Kaya nga, yung title po na yan, napakahalaga po niyan. Kasi nga,
si Jeremiah, bakit parang ayaw ko ng lifestyle na to, Lord? Puro na lang pagdurusa. Kaya nga minsan nabanggit niya ayaw niya na mag-share, ayaw kumaga, yung pag kinausap siya ni Lord, ayaw niya nang ibulalas ito sa mga Israelita. Why? Kasi nga, parang wala namang makikinig sa kanya, maniniwala sa kanya. Why? Kasi nga, ganun ang kalalagayan niya. Yung hihulog siya sa balon, ibilanggo, at kung ano-ano pa. Pero, siyempre, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka naman pababayaan ng Lord. Kahit ano ang maranasan mo. Andiyan na po ba kayo? Gusto niyo po bang malaman niya kung paano talaga mamuhay na hindi lang sa mundong ito, kundi talagang ipiniprepare ka ni Lord. According to John 10:10, anong una doon? Inireveal ni Jesus Christ na parito lamang ang para magnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay ng tao. Pero si Jesus Christ, anong lifestyle ang gusto sa atin? Bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tanungin nyo nga po katabi nyo, ganap na ba't kasiyasiya na ang buhay mo? Ngayon, kung hindi pa, ituturuan tayo ng Panginoon. Kaya sa verse na ating binasa, pakibaba po ang verse, balikan po natin. Hihimayin po natin yan. Sabi diyan, bakit pa ako isinilang? Kung wala rin lamang lalasapin, kundi kalungkutan at kahiyan habang ako'y nabubuhay. Sa verse 18a, ang mensahe ng Panginoon, una ay paglilingkod. Kaya makikita po natin, napakahalaga po niyan. Kasi ang tao ay mayroong nararanasang kahirapan. Tama po ba? Ang buhay po ba mahirap o madali? Mahirap na madali. Di ba? Hindi maintindihan. Ano ba talaga? Mahirap o madali? Hindi, sa totoo lang, lahat ng naglilingkod, sasabihin, mahirap. Ulitin ko po. Ang lahat ng naglilingkod, mahirap na gawain. Amen. Nakarating ako ng Japan Hindi ako nagpunta ron para mag-excursion o mag-trip lang. Hindi. Nagtrabaho po ako doon. Bagamat bisita lang po ako doon, pero naranasan ko po talaga makapaglingkod doon sa isang hapon na nakakursunada po sa akin. Nagtanim ako ng tubo, nag-ani ng patatas, nagtanim ako ng luya, at marami pang iba. Hindi po madali, napilayan po ako ng likod doon Kasi baka sabi ni Lord, baka mapasarap ito, magpabalik-balik dito, hindi na makakapag-disciple doon. Ang iniwang kong disciple po no, sila Tatay Emo, sila Brother Aris, at iba pa. Pero yung iba nagkandawala, ang nanatili lang ay sila. Kaya sabi ko, Lord, hindi na po ako babalik. Iniimbitahan pa po ako, pero ayoko na. Malaking kikitain, yes, pero aanin mo ng malaking pera kung yung gawain naman ni Lord ay mapapabayaan. Kaya, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang lifestyle talaga ng mga disciple, unang paglilingkod. Bakit may paglilingkod? Kasi nga sabi ni Jeremiah, wala na ba akong lalasapin kundi hastag, bababa, kahirapan? Tama mo ba? Sino nagsabi, lalo na pagka-worker ka, mga boss ka, amo ka, alam ka naman sabihin mo, napakadali. Hindi. Once na inuutusan ka na, hindi mo alam kung susunod ka o hindi. Lalo't labag sa kalooban mo. Lalo't hindi mo naman nagawain. Ipapatrabaho pa sa'yo. Tama mo ba? Amen. Ang sasabihin mo, ang hirap naman. Pero ang totoo, lahat mahirap. Dumadali lang pag natutunan at gusto mo na. Habang na-experience mo siya, ay dumadali. Hindi instant. In a process, makikita natin sa paglilingkod, lahat ng lingkod ng Diyos nahirapan. Nahirapan. Si Noah, nakausapin siya ni Lord. Ano yung pinagawa? Bahala kayo. Barko, arko, kung ano man ang tao, di ba? Madali, mahirap. Aba, yung sukat pa lang nun, accurate yun. Kasi kung hindi, pag bumaha, tataon. Si Abraham, tinawag ng Diyos.
para gawin ang paglilingkod. Mahirap, madali. Si Isaac, si Jacob, down to generation ng ating Panginoon sa Kristo. Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na paglilingkod, mahirap, madali. Ikaw, atin ka na lang. Hirap na hirap pa. Nakuha niyo po ba? Pero ang Panginoon sa Kristo, iniyalay ang buhay sa paglilingkod. Kaya ang verse na hindi ko makakalimutan sa ating Panginoon sa Kristo na sinabi niya, hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para ngayon, kung hahangarin natin na tayo ang paglingkuran, tama lang. Kaya lang, may lifestyle na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano daw? Yung major point? Paglilingkod. Ngayon, kung hindi po natin dadaanan yon, paano natin mararanasan mula sa kahirapan, lalabas yung hashtag na nais nating buhay? Nandiyan ba yan? Yan. Kaginawaan. Sino po may gusto niyan? Amen. Alam niyo po, yung salitang kaginawahan ay sa Panginoon lang natin mararanasan. Amen. Maniwala po kayo mga kapatid. Sa mundong ito, wala. At doon lagi tayo sa unahan. Kaya po tayo naglilingkod ay hindi lang para mahirapan, kundi maranasan natin ang kaginawahan. Kaya lang, nagtataka tayo. Ginagawa na natin ang lahat ng ating effort, lahat ng ating makakaya, pero parang hindi natin marating. Hindi natin mapuntahan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Pero si Jeremiah ay talagang ipinapakita ng Diyos sa kanyang buhay. Anak, ang buhay ay puno ng pagdurusa, pagtitiis. Pero sa mundong ito, kaya sabi ni Lord kay Jeremiah, kung sa kabayo hindi ka makatagal ng pakipag-abulan at sa patag nadadapa ka, papaano ka pa? Naalala niyo yun? Kaya lang, kung hindi po natin nabasa yun, hindi natin maintindihan. Kaya si Jeremiah ay isang simbolo ng anak ng Diyos, leader, at talagang makikita po natin na talagang ang tanong niya sa kanyang sarili na naitatanong din natin paminsan-minsan o madalas, bakit pa ako isinilang? Ngayon, siguro hindi ka na magtatanong na kung bakit nandito ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Mapalad ka. Nandito ka sa mundo. Si Satan, wala na, tapos na. Sentensyado na siya. Pero tayo, may malaking pag-asa pa. Tama po? Amen. Magagawa pa natin ang lahat ng bagay na makabit natin ang kaligtasan, ang magandang buhay, at lahat. Dahil itinuturo sa atin ng Panginoon, pag nabago ang ating lifestyle, hindi na yung dati. Kasi nga, ang senaryo ng ating buhay, pagka tayo ay inalam natin ang kahalagahan ng buhay. Unang-una, sabi dun sa napanood ko, na-share ko din sa social media, inirepost ko, yung napakaganda. Ang magandang puntahan, hindi yung Enchanted Kingdom, hindi yung MOA, kundi yung hospital. Doon mo maintindihan ang kahalagahan ng buhay. Pag nakikita mo nakalatag na yung katawan doon at naka-oxygen na at habol-hininga na. Pero samantalang ikaw may lakas, may buhay, na parang negative at dinadaya ka ni Satan na hanggang niya na lang ang buhay mo. Ngayon, kung nakaranas ka ng kahirapan, sabihin niyo po sa katabi niyo, natural lang. Natural. Dumadaan lang doon. Pero hindi nananatili po doon. Amen. Kaya kung mababasa niyo po ang Book of Jeremiah, ang Babylonia ay nasakop na ang Jerusalem o ang Israel at ang Judah o Judea. At si Jeremiah naman, dahil siya ay lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos, ipinreserve siya ng Panginoon. At kinalinga siya ng Diyos. Ganun po ang ipaparanas po sa atin. Kaya nga yung kaginhawahan na hinanais po natin, saan natin matatagpuan? Kay Lord lang, wala nang iba. Hindi sa SM, hindi sa Mercury Drug, hindi sa hardware, o kung saan pa man. Kahit pa maggala ka sa magandang pasyalan, hindi mo doon matatagpuan. Dahil kay Lord ay mayroong tunay na kapayapaan, mayroong tunay na kaligayahan. Amen. Kaya, mga kapatid, kung hindi pa natin lifestyle na maglingkod, ay dyan po tayo tinawag
At dyan po tayo itinalaga ng Panginoon sa paglilingkod. Totoo po ba? Pag ikaw lalaki at nag-asawa ka, sino paglilingkuran? Asawa. Pag ikaw nagkaanak, ang anak mo paglilingkuran mo. Hindi po pwedeng hindi. Cycle lamang ang buhay. Kung ikaw pinaglingkuran ng magulang mo noon, at ikaw magulang na rin ngayon, at ganoon din ang mangyayari. Pag hindi naglingkod, ang kalalabasan ay miserableng buhay. Ano daw? Puro kahirapan. Kahirapan. Kaya nga may paglilingkod eh. Para ano? Para dumali ang buhay. Guminhawa ang buhay. Pero ang kagandahan, may blessing po dyan. Sa bawat paglilingkod, may karampatang blessing po yun. Tinatawag na kaginhawaan. Yung kapag ka nagtrabaho ka, meron siyang kabayaran na natatanggap ka, ano man ang iyong pinaglingkuran o pinagtrabahuan. Ano daw ang kahulugan? Kaginhawaan. Yan po yung unang mensahe ng Diyos. Nakikita ni Jeremiah, yes, ang hirap naman ito. Bakit pa ako'y sinilang sa mundo ito kung ganito lang din naman ang aking mararanasan? Pero ang good news, hindi lang hirap, may ginhawa na nakalaan ang Panginoon. Ngayon ang tanong, yung bang kahirapan na yun, kaya mo lampasan? O tutulugan mo lang? O bibipehin mo lang? Yeheling mo pa, sige, dyan ka lang, huwag kang aalis sa akin, kahirapan. Pero sa atin, makikita po natin ang nais ng Panginoon, matulog po tayo maglingkod. Ang Panginoon sa Kristo, inuulit ko po, siya po ang modelo ng paglilingkod. Wala nang iba. Ngayon, kung yung ating ginagawang paglilingkod, parang susuko ka na, yung parang pagka hindi kayo magkaintindihan mag-asawa, gi-give up ka na, nasaan yung sinumpaan na till death do us part. Alam niyo po, nakakatuwa. Si Joshua, ang tindi ng paglilingkod niya. Kahit ang Israel na matitigas ang ulo, na parang tatalikod, aalis sa harap ng Diyos, at sasabihin nilang ayaw na nila sa Diyos. Pero si Joshua, sabi niya, kaya mapalad yung pamilya na nasa Panginoon. Sabi niya, me and my household, we will serve the Lord. Kaya kayang sabihin ng tatay ito, Lord, ang pangarap ko, ako at ang aking asawa at ang aking mga anak ay maglilingkod lang talaga sa Diyos. Sa iyo, Panginoon. Ngayon, kapag ka nagawa po natin yun, iyang kaginawahan ay mararanasan ng pamilya. Why? Kasi wala nang aaway sa iyo eh. Alam mo yung asawa mo, kaisa mo na sa pananampalataya. Tama po ba? Alam mo yung asawa mo, kaisa mo na ang espiritu. At alam mo ang asawa mo, ay talagang kasama mo sa paglilingkod. Meron nang magpo-correct, meron nang magre-rebuke, at meron nang magtuturo sa iyo, teka, lumalabas ka sa boundary. Hindi yan ang lifestyle na gusto ng Panginoon. Tama po ba? Amen. At sa mga anak, madali na silang sawayin, turuan. Why? Kasi kasama natin sila. Kaya kanina, ini-encourage ko yung panganay ko, anak, sa sukol tayo lahat. Ang panalangin ko, talagang kami buong pamilya dito. Kasi nga po, ay dito po tayo dinala ng Panginoon. At makikita po natin, family per family, katulad ng sinabi ni Joshua, ay sa Panginoon lang maglilingkod. Pangarap nyo din po ba yon? Kaya kung ikaw ay asawang babae at wala yung asawang lalaki, papangarapin mo, Lord, gusto ko every week kasama ko talaga ang mister ko. At kung ikaw ay asawang lalaki, wala ang misis mo, ang panalangin mo talaga. At kung ikaw ay magulang, ang panalangin mo, pangarap mo, makasama mo mga anak mo. At kapag nangyari po yun, dahil pa ang tumama sa pader. Hindi ko masabi sa loto, sa sweepstakes no? Parang hindi na lifestyle ng anak ng Diyos yun Anong ikukumpara ng kayamanan sa mundo kung kayong buong pamilya ay nasa Panginoon? Amen. Amen. At alam mo na
walang mapapahamak sa impyerno at sila lahat ay ligtas. Yan ang ginawang paglilingkod natin para sa Kristo, kaya tayo narito. Ipaunawa sa atin na kaya siya naglingkod, yung kanyang katawan at buhay, iniyalay niya. 2,000 taong mahigit ang nakalilipas, iniyalay niya sa paglilingkod para tayo imaligtas. Ngayon ang tanong, ano ang nais ng Panginoon ngayon sa ating buhay? Iyon ang tanong. Kasi 3 bagay lang ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yan ang ngayong una, paglilingkod. Kaya ang tao hindi makaunawa eh. Saan siya hindi makaunawa? Dun sa hashtag kahirapan. Pagka siya naghihirap, ano ginagawa? Lalong inaaway ang Diyos. Lalong lumalayo sa Diyos. Totoo po ba ganun ang ginagawa ng mga hindi nakakaunawa? Amen. At binabaliwala ang Diyos. Pero sa totoo lang, pag nakaranas ka ng kahirapan, ang nais ng Diyos, anong nais ng Diyos? Lumapit ka lalo sa Diyos. Amen. Why? Kasi doon makikita ng Panginoon na habang inuhubog ka sa kahirapan na yung pinagdaraanan, pinagtatagumpay ka naman ng Diyos. Amen. Paano ka tutulungan kung hindi ka lalapit sa Diyos? Ang tingin ng Diyos, nagmamalaki, nagmamataas ang tao sa kahirapang kanyang dinaraan. Kung makita ng Diyos na siya ay sumusuko, nagpapakumbaba, nagsasubmit sa Panginoon, walang ibang gagawin ng Diyos kundi ipagkaloob sa Kanya ang salitang kaginhawaan. Kaya lang, kung hindi nga maunawaan ng tao, mananatili siya doon sa kahirapan. Wala ka pa man pera ngayon na marami. Pero yung isip at puso mo o damdamin mo ay merong kapayapaan. Iyon ang tunay na kaginhawaan. Yes, pagod ang katawan sa trabaho, pero alam mo may Diyos ka, kaginhawahan ang dulot po nito. Pumalakpak po kami natututunan. Yan po ang lifestyle na dapat makita ng Panginoon sa ating buhay. Ang paglilingkod. Kaya lang naman may nagre-reklamo. Kaya lang may nababagot. Kaya lang may nababurn out sa kanyang ginagawa. Why? Kasi hindi niya lifestyle ang paglilingkod. Nakuha niyo po? Ngayon, kung talagang lifestyle mo na, ay sasabihin mo, dali naman pala magbasa ng salita ng Diyos. 3 chapters a day. Parang kulang, papasarap pa ako, pati chapter na susunod, napapasama na. Kasi nga, nag-i-enjoy ka na. Nagiginhawahan ka na. Hindi na pahirap, hindi na parusa, kundi nakikita mo ang laki ng kaginhawahan na nakakatulong sa iyong puso't isipan na kapag binasa mo ang salita ng Diyos, naging lifestyle mo basahin ang salita ng Diyos, hindi lang ikaw natututo, kundi nagiging pagpapala sa iyo. Tama po ba? Kaya ngayon, makikita natin, napakahalaga ng salitang paglilingkod. Kaya nga, ibinigay ng Diyos po yan, salitang paglilingkod. Kasi nga po, anong buhay, hindi ka makakaligtas, hindi mo malalampasan, may kahirapan. Ngayon, kaya sabi ni Jesus Christ dun sa Garden of Gethsemane, lumapit siya sa Ama. Ama, pwede mo bang alisin ang saro ng paghihirap na ito? Pero tumalikod ulit siya kasi nakikita niya, mapapahamak si Brother Benji, mapapahamak kayong lahat, mapapahamak ang lahat ng tao. Bumalik siya. Ano sabi niya? Ama, kalooban mo ang mangyari, hindi ang aking kalooban. Ginumpanan. Kahit nakikita niya na yung hirap, 39 na palo, na halos mawakwak ang kanyang katawan. At may krus na papasanin siya, dadalhin niya sa bundok para ipako ang kanyang katawan. Ganun kahirap ang paglilingkod ng ating para sa Kristo. Pero minsan binabaliwala ng tao at hindi maintindihan, hindi maunawaan. Kaya ang kanyang buhay ay nananatili sa kahirapan, hindi sa kaginhawaan. Tandaan po natin mga kapatid. Hindi nagsakripisyo ating Panginoon sa Kristo para manatili ka sa kahirapan. Kundi ang sabi niya sa John 10:10, bibigyan
bibigyan kanya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon, kung susundan natin ang paglilingkod natin para sa Kristo sa kasalukuyan, hindi na para maghirap at magdusa. Hindi ka na papako, hindi ka na papaluin, hindi ka na pahihirapan, hindi ka na papatayin. Ano gagawin? Yung makapagdala ka ng isang kaluluwa sa Panginoon, hindi ka lang makakaranas ng kaginawahan, ang kaligayahan pa sa puso na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng kayamanan sa mundo ito. Mga kapatid, ngayon, kung hindi mo alam kung paano maglingkod sa Panginoon, sinabi ko na po yung mga movement po sa church na inilagay sa atin ng Panginoon. Kung attendees ka ngayon, huwag ka manatili sa pagiging attendees. Mag-next move ka. Kung wala ka sa cell group, may mga cell leader tayo, sabihin mo, Lord, bigyan niyo po ako ng cell leader na talaga magdi-disciple po sa akin. At pagka nasa cell group ka na, ipaprocess ka ng Panginoon, meron tayong live class, meron tayong Destiny 1, Destiny 2, Destiny 3 para maging ganap na leader ka o cell leader. Kaya dito po, mararating niyo po yung kaginawahan, hindi nais ng Panginoon na manatili tayo sa kahirapan. Kung soldo po kayo, pupunta po tayo sa pangalawa na gustong lifestyle ng Panginoon sa atin. Number 2 ay pagmamahal. Yan po ang nais ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sinugo niya ang kanyang anak. Sabi sa John 3:16, sabay-sabay tayo. Pakirecite, gayon na lamang. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya yan binigay niya ang kanyang unang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahawak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Parang kanya-kanyang version ba yun? Diba? Hindi yung Bible version. Pero at least na i-recite natin. Lord, salamat sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo. Di po ba? Bakit ba kailangan magmahal ng tao? Kasi nga, ang kaaway, ini-impluensyahan ng tao na mag-away-away, maging magulo, di po ba? Kaya may pumapatay at talagang lahat ng inuutos ng Panginoon sa 10 Commandments, sasawayin ng tao. Kaya nga makikita po natin, ang Panginoon Kristo sa kanyang paglilingkod na itinuro sa mundong ito ay yung 10 utos, ginawa na lang niya maigsi para madali matandaan at masunod. Ano daw yun? Ibigin mo. Nasa krus niya yun. Vertical muna. Ibigin mo ang Diyos. Di mo ba? Horizontal, ibigin mo ang iyong kapwa. Wala nang utos laban doon. No? Talagang makikita natin, masusunod na natin yung 10 Commandments. Kaya nga, ang pagmamahal ang susi sa buhay ng tao. Pag naging lifestyle mo yan, na kahit kaaway mo, ibigin mo sa utos ni Jesus Christ. Naku po, sasabihin niyo po, kayo na po ang pinakamapalad na tao. Why? Asawa mo, hindi mo na titingnan kaaway. Ano tingin mo sa asawa mo? Talagang mahal na mahal mo siya. Kapatid mo o kung sino pa man, mamahalin mo na siya. Why? Kasi ang sabi po doon ni Jeremiah sa 2, bakit pagmamahal ang pinalabas dyan? Puro na lang ba kalungkutan? Pakibaba nga yung hashtag na yun. Oh, ayun. Buti lumabas. Yan ang naranasan ni Jeremiah. Puro na lang ba kalungkutan? Kanina kahirapan, hindi mo ba? Ngayon, kalungkutan. Pagka ikaw ay malungkot, ang tingin mo sa'yo, walang nagmamahal sa'yo. Tama po ba? Pero pagka may nagmamahal sa'yo, kumukuti-kutitap ang iyong paningin. Amen. Yung tantalizing eyes mo ay talaga namang sabihin mo para ka nang nasa cloud 9. Kaya makikita po natin, nakuha niyo po ba? Ikaw na ang dumaing. Ano ba itong buhay na ito? Napakalungkot naman. Si Jeremiah naranasan kung mawala sa paningin ni Jeremiah na mayroong nagmamahal sa kanyang Diyos, sasabihin niya talaga yung mga negative words po niya. At minsan, ganyan din po ang gusto ni Satan na banggitin po ng ating mga labi. At kapag nabanggit na po natin, may karapatan na si Satan na mag-akyat panaog na isumbong ka kay Lord. O, yan ba ang anak ng Diyos? Yan ba ang lingkod mo? Yan ba?
Ano mo, against na yung salita niya, laban sa'yo na. Hindi mo na siya kakampi, kakampi ko na siya. Kamukha ko na siya. Natakuha niyo po ba? Alam niyo po mga kapatid, ikalawang lifestyle na nais ng Diyos sa atin, ang buhay po natin ay mapuno ng pag-ibig. Alam niyo po, mapalad po ang tao na ganyan po. Wala nang kaaway na kapitbahay. Kahit pa siya pagchismisan, wala na. Hindi mo naiintindihin yun. Talagang sasabihin mo, hindi ka na rin malulungkot ano man ang gawin sa'yo ng kapwa mo. Kasi, bakit? May bumubukal sa puso mo ng pag-ibig. Nakuha niyo po ba? Kaya nga si Jeremiah, pinagdaanan niya lang yan. Hindi siya nanatili sa kalungkutan. Ano ang lumabas sa kanya? Pinalabas ng Panginoon, hashtag kaligayahan. Ay, huwag ka naman manatili doon sa kalungkutan. Abutin mo yan na nais din ng Diyos para sa iyo. Nakuha niyo po ba? Ang fruit of the Holy Spirit, mapapatunayan na ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu ay yung salitang joy. Hindi joy dishwashing malilinis lang ang plato baso. Pero si Lord, yung puso mo, ay makikita niya na talagang pure na nagmamahal sa Diyos. Ano magre-reflect? Hindi kalungkutan, kundi kaligayahan. Ang tanongin niyo nga po katabi niyo, maligaya ka ba? Nandito ka? Yan. Congrats sa pamilya ni Brother Reggie, no? Nandito kayo. At hindi siguro aksidente, plano ng Diyos, yung mensahe na pinirepare niya. Ginagamit ng kabal lingkod na to. Lahat naman ito para sa ating lahat. Amen. Walang special kay Lord. Lahat tayo special kay Lord. Walang pinipili siya, walang discrimination. Lahat ito ay para sa atin. Ngayon, kung tanggapin mo, para sa iyo nga. Pero kung i-reject mo, hindi mo nga matatanggap. Kasi tayo ang pipili sa ating Panginoon. Ngayon, iyan ang nanakawin ni Satanas. Pagka everyday ng buhay mo, andun ka sa kalungkutan, sasabihin mo nga, bakit pa ako isinilang? Babalik-balikan natin yung unang word doon sa verse 18. Baka na itatanong mo din. Ngayon, maliwanag na isip mo, maliwanag na ang puso mo, lahat ng pagkatao mo liliwanag. Kasi nga, nasasagot yung tanong na naitanong na ng unang tao, sino? Si Jeremiah. Ngayon, masasagot na. Bakit ka nga ba isinilang? Tanungin nyo nga po katabi niya, bakit ka nga ba nandito? Di ba? Ngayon, kung hindi mo naunawaan, talagang dadayain ka ni Satan. Iba-black out ka niya, magdidilim ka talaga. Mga away ka na, manggugulo ka na, hindi mo na magagawa yung pinakamagandang lifestyle and purpose ni Lord at plano ni Lord sa buhay mo. Why? Kasi nga, hindi mo alam kung paano mamuhay sa mundo. Ano una? Paglilingkod. Pangalawa, pagmamahal. Bago mo maranasan ng pagmamahal, raranas ka muna ng di ba, isang binata para lumigaya, maghahanap ng hindi maliligaw. Liligawan. Kaya makikita po natin, napakahalaga po nito. Kaya ka naman nais ni Lord paligayahin. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa piling na sa kalangitan. Kasi minsan ang tao nakatingin na lang sa mundo Hindi niya alam siya ay iidad. Mula sa kanyang pagkasilang, iidad siya at ilipas sa mundong ito. Tandaan po natin mga kapatid to, huwag tayong pakakampante. Lilibangin tayo ni Satan para paligayahin ka sa panandalian sa mundong ito, pero magdurusa ka naman ng napakahaba sa impyerno. Nakikita niyo po ba yun? Kaya huwag po tayong padaya. Yang kaligayahan na iniaalok ng Panginoon ay hindi lang sa mundong ito. Dito, ipararanas na sa iyo yan dahil ikaw ay nakakilala at may relasyon na sa Diyos at talagang naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, hindi para malungkot. Mapalad nga anak ng Diyos kahit na magpabago-bago ang nangyayari sa mundo, hindi nawawala po yan. At ang good news pa, ay talaga namang meron pang bonus na peace.
Sabihin niyo po, peace. Peace. Kapayapaan. Di ba? May bonus pa eh. Kahit pa magmahal ang gasolina o kung ano pa mong bagay, lahat ng bilihin, kayamanan mo na merong kang kaligayahan at kapayapaan sa Panginoon. Ngayon, pag hindi natin nararanasan yun, magtatanong ka nga, bakit pa ako sinilang sa mundo ito? Ang hirap-hirap pala. Si nanay at si tatay kasi nagmahalan eh. Ayan, lumabas tuloy ako, naging bunga tuloy ako. Pero pag naunawaan natin, hindi ka na magtatanong. Ano daw? Ang ikalawang lifestyle natin, ano daw? Pagmamahal. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa. Di ba ang sarap? At huwag kang manatili sa kalungkutan. Saan ka daw gusto pumunta ni Lord? Kaligayahan. Pangatlo, sabi po doon, pakibaba. Ayan, may pagsamba. Kaya tayo narito. Lifestyle ng mga anak ng Diyos, hindi lang ngayon, kundi every week ay sumasamba tayo. Ano utos ni Lord? Sa Ten Commandments, kauna-unahan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di mo ba? At talagang italaga mo ang araw ng pamahinga. Ito yung ating ginagawa. Ang totoong anak ng Diyos, lifestyle niya ang pagsamba. Ang tunay na may relasyon sa Diyos, marunong sumamba. Bakit kailangan sumamba? At kailangan maging lifestyle natin. Ulitin ko po, kaya tayo isinilang at ipinanganak sa mundong ito, kasama ka sa plano ni Lord, generation by generation, lilipas sa mundo, tatlong bagay lang ang hinahanap ng Diyos sa tao. Ano una? Paglilingkod. Pangalawa? Pagmamahal. Pangatlo? Pagsamba. Bakit kailangan ng pagsamba? Kasi naranasan ni Jeremiah yung kahihiyan. #kahihiyan. Bakit naman naging pagsamba? Maunawaan natin ngayon. Kapag ka sinasamba natin ang Diyos, ano nagagawa natin sa Panginoon? Nabigyan natin ng kaluguran. Itinataas natin siya. Niluluwalhati natin siya. Tama po ba? Kaya nga sabi salita ng Diyos na alaala ko, sabi ni Jesus Christ, pag ikinahiya mo ako sa maraming tao, ikakahiya din kita sa harap ng Amang nasa langit. Tandaan po natin mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa buhay po natin, na maging lifestyle po natin ay ang pagsamba. Ang tanong, araw lang ba ng linggo? Sabihin niyo po sa katabi niyo, dapat araw-araw. Paano yung Brother Benji? Ito po ay gawain lamang po natin sa ating Panginoon. Ito ay celebration na kung saan ang buong isang linggo mong pagsamba sa Panginoon ay isineselebrate natin para sumamba sa Panginoon. Tanungin niyo po, sabihin niyo po sa katabi niyo, naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba? Ngayon, kung sa Sunday hindi ka nakarating, parang gumagapang ka at talagang parang hirap na hirap kang pumunta sa Sunday celebration, baka yung Monday to Saturday mo, hindi mo nagawa ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Yes. Ang ginagawa sa ni Satan, nilalagyan ka ng tali, hinahata ka, palayo sa pagsamba sa Panginoon. Nakita niyo po yun? Ngayon, kung hindi natin makikita, hindi natin magagawa. Maraming mga tao nagkakamali sa buhay. Ang gusto nila sila ang sambahin. Kaya nagkakaroon ng Diyosan. Minsan, ang sinasamba ng tao, pera. At marami pang iba. At marami pang nagiging idol ang tao. Nakakita niyo po ba? Ang ayaw na ayaw ng Diyos ay ibigay mo kay Satan yan. Parang nag-a-agree si baby ah. Ang ayaw na ayaw ni Lord ay ibigay mo kay Satan yan. Kanino natin ibibigay? Kay Lord. I hope and I pray nagkakaintindihan po mga anak ng Diyos sa lugar po na to. Sabi ni baby, Amen. At makikita natin, ano daw? Kahihiyan. Aalisin ka ni Lord sa kahihiyan. Kapag ka nakita ni Lord na sumasamba ka sa Kanya.
Amen. Di ba? Ang sarap. At ano yung pagkakaloob sa iyo ng Panginoon? #katagumpayan. Eh, pag nagtagumpay ka, di ba parang inile-level up ka ng Panginoon? Nakikita niyo po ba yun? Na dati lagi kang bigo, bagsak ang buhay. Pero ngayon, kung ikaw estudyante, ay ikaw ang number 1 doon sa eskwela na nagtatagumpay. Amen. At kung ikaw ay anak ng Diyos, mararanasan niyo po yan. Given na yan, 2,000 taon na kalilipas na pagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo ang lahat ng bagay sa krus ng Kalbaryo, maging ang kamatayan. Siya ay nabuhay maguli. Na siyang ating pag-asa, na siyang ating pananampalataya at pagtiwala sa Diyos na after physical death, tayo ay bubuhayin ng Diyos na magmamana ng kanyang kaharian. Ngayon, kung ang katagumpayan na ninanais lang natin ay sa mundong ito, sabi ni Pablo, anong saysay ng aking ginagawa? Kung ang pag-asa nito ay hanggang dito lang sa mundong ito. Nakatanaw siya na mayroong pang malaking pag-asa na after physical death niya, after ng paglilingkod niya sa mundo, na sinabi niya, kaya siya nabubuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Nakikita niya kasi, after niya sa mundo ito, tagumpay siya na sinasabi niya sa kanyang salita na matatapos ko na ang aking pagbuhi. Kakampun ko na ang korona ng katagumpayan. Kung ganito ang ating kaisipan at puso at damdamin, makikita ng Diyos na talagang tayo kanyang mga anak, tayo kanyang mga disciples. Disciples means tagasunod ni Kristo, na kung saan ginampanan ng ating Panginoon Kristo na kahit siya ay Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para ano? Para maglingkod. Para magmahal. At ipinakita niya kung papaano itinuro niya sa tao kung papaano sumamba sa tunay na Diyos. Na kahit siya ay Diyos, anak ng Diyos, lumuluhod siya every morning na nanalangin siya sa Amang nasa langit. Why? Kasi iyon yung pagpapakita na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. I-challenge ka ni Satan palagi. Kahit si Jesus Christ hindi nakalampas, i-challenge ni Satan. Sa Matthew chapter 4, basahin niyo po yun. Sabi doon, kung talagang ikay anak ng Diyos, itong batong ito gawin mong tinapay. Kasi alam ni Satan, gutom ka na. Alam ni Satan, 40 days and 40 nights nag-fasting ka. Ibibigay ni Satan yung akala mo na makakasatisfy sa buhay mo, pero ang dulo nun, tsugi ka. Kaya, magtatagumpay ka kung makikita mo ang susi. Ano daw? Ang pagsamba. Pag sinamba mo ang Panginoon, hindi niya hahayaang ang buhay mo ay manatili sa kawalan, sa kahihiyan, sa kadiliman, sa kawasakan ng iyong buhay. Kundi, aayusin at aayusin ng Diyos ang buhay mo para makita ng maraming tao, matataas ang Diyos sa buhay mo dahil ikaw ay magiging matagumpay. Amen. Kung malakpak po ang tulog. Ayun, tulog, di ba? Uli. Buti na lang. Ikaw pa yung nagkakaya. Testing lang po yun. At least gising po kayo, may nadadagdag po sa buhay niyo. Amen. Alam niyo po, siyempre, bago po mapunta sa inyo yan, ako muna tinuruan ng Panginoon. Na-test na po ako dyan. At kung ite-testify ko po sa inyo, hindi po biro, bago po ako nagtagumpay po dyan. Bago ko po nalampasan lahat yan. Doon pa lang sa una challenge na kung paano ako maglilingkod. Hindi po malapit ang sukol, tama po ba? Amen. Pero gagawin at gagawin ko paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ma-disciple ang mga kalalakihan po rito. Para lang, maranasan din po nila lahat yan. Hindi ko sasarilinin, kundi ibabahagi ko po sa kanila yan. Kasi kung lahat po sila ay makakaranas ng aking naranasan, at lahat po tayo rito makaranas ng mga bagay po na yan, lahat ng negatibo, naging Positibo. nakita niyo po ba? Maliwanag na maliwanag po yun. Kaya nga yung katanungan ay masasagot po dun sa ating konklusyon.
Tingnan natin yung konklusyon. Matatapos po dyan ang mensahe ng Panginoon. Sige po. Meron bang verse na nakasulat? Ayan. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Sinabi, Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka pinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. maliwanag po ba? Si Jeremiah, propeta siya that time. Pero kung papalitan natin yung propeta na yan, na isang cell leader, na isang pastor, o kung ano man ang maging level up promotion mo kay Lord, pwede pong maabot. Yan naman ang level niyan eh. Hindi natalayan na ipapako natin sa pagiging propeta. Kundi, ang tinatawag ng Panginoon ngayon ay isang lingkod niya. Tama po ba? Bagamat nag-i-evolve ang mundong ito, nababago ang sitwasyon, na mula sa unang tao, na noon sulo, ngayon talagang mga high-tech na mga ilaw, makita natin noon ang communication, lata lang at tali. Ngayon, hawak-hawak na, pinipindot na lang. Makikita natin ngayon, mga high-tech na leaders na ang, sabi nyo, high-tech ka pala. Diba? Kaya lang, paano nga ba dapat puntahan po natin? Pagiging attendees, papasok ka sa cell group, papasok ka sa training schooling, at magiging ganap kang cell leader o leader. Kaya nga, dito po ay nais ng Diyos, hindi tayo manatili sa ating kalalagayan. Nais ng Diyos, tayo ay mag-level up sa ating buhay. Ngayon, hindi ka na magtatanong, bakit ka narito? Bakit ka isinilang sa mundo? Hindi lang para magtrabaho, kumain, matulog, magpahinga, at kung ano ang gagawin sa buhay. Kundi, sabi ni Propeta Isaias na isulat sa kanyang libro, siya writer niya, ni Jeremias, sinabi sa akin ni Yahweh. Siya mismo nag-declare niya. Sinabi sa akin ni Yahweh. Ewan ko kung kailan kayong kinausap ni Lord. O baka ngayon lang. Yan na yung sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh. Hawakan nyo nga po dibdib nyo. Sinabi sa akin ni Yahweh. Sinabi sa akin ni Yahweh, Pinili niya ako bago ako ipinaglihi bago niya ako pinaglihi. upang maging leader. Leader na lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, leader ka pala. Leader pala. Ngayon, alam mo na. Ipaprocess tayo ng Panginoon. Amen. Sa tutula si Propeta Isaias, iyan yung kanyang proseso. Sasabihin niya pa dyan nung kinakausap siya ni Lord, Lord, nagdadahilan pa siya, hindi po ako marunong magsalita, bulol po ako. Si Moses naman ganun din. Lord? Andiyan si Aaron. Kaya mga kapatid, huwag mo nang patagalin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo nang patagalin. Tagalin.